Another day, another J. Fern's wife story. Kaninang umaga pagising ko, nagulat ako ang linis na agad sa likod namin. Nagwalis na pala si J. Fern dahil pagbaba daw niya, nakita niya ang dami na namang laglag na dahon ng mangga. Kaya ang ginawa ko na lang ay kinalaykay ko ang mga bato na nasa gitna na naman ng talian. At habang nagkakalaykay ako, ayan, nagla-live pala si J. Fern. May 3 bakante ng talian dito sa gilid ng bahay namin, kaya sabi ni J. Fern, yung mga baby stags na nasa fly pen ay itatali na namin. Magkakalaykay muna ako ng mga bato bago itali sa gilid yung mga baby stags. Naka-scratch pen pa kasi doon yung mga cockerels, ibababa ko muna bago ko kalaykayin ang mga bato. Ayan, inumpisahan ko nang ilipat ang mga cockerels na nasa gilid ng bahay namin dito sa likod. Pagkatapos kasi naming itali yung 3 baby stag na nasa fly pen, ay sila namang mga cockerels ang ipapalit ko sa fly pen. Mas maganda kasi pag nailipat sa fly pen ang mga cockerels, makakalipad na sila. At yan na ang aming 4 na cockerels. Pagkatapos nga ay nag-umpisa na akong magkalaykay ng mga bato dito sa gilid ng bahay para maitali na namin yung ibang baby stag. Mas mabilis kasi mag-mature ang mga manok pag early cording. Bantayan lang lagi ang manok pag bagong tali para hindi mapilayan. At siguraduhin hindi sila naghihila ng tali para iwas disgrasya. Pipili kami sa fly pen ng 3 baby stag na itatali dyan. Kailangan masigla ang manok at pulang-pula ang palong. Bago ako matapos magkalaykay ay bagnas pawis na. Basang-basa na ng pawis ang damit ko. At yan, basang-basa ang likod ko. Pinalitan muna namin ni J. Fern ang mga panali dahil baby stag ang itatali. Pang malaking manok kasi ang mga pantali dyan, baka makaalpas pag yan din ang itinali namin sa mga baby stag. At yan, kinuha ko na nga ang isang baby stag at itinali ko na. Pero bago ko itali ay dinala ko ang kanyang patukaan at nilagyan ko ng patuka para pagkatali ko ay tumuka agad ang baby stag para hindi magligalig ang manok pagkatapos itali. Ayan, mukhang successful ang unang itinali at kinuha ko na nga ulit ang pangalawang baby stag na itatali. Nilagyan ko ulit ng patuka ang kanyang patukaan para hindi magligalig after kong itali. Dahil kunti lang ang nilagay kong patuka ay naubos na agad ang patuka nung una kong itinali. Kaya medyo nagligalig siya. Lalo na nung inilagay ko ang patuka nitong pangalawang itinali. Kaya ang ginawa ko na lang ay kumuha ako ng greens para sabugan sila. Kaya ayan, tumahimik na ulit silang dalawa. At eto na nga yung pangatlong baby stag na itatali ko. Ganun ulit ang ginawa ko, inilapag ko na ang kanyang patuka bago ko siya itali. At yan, napalayo yata ang lagay ko ng patukaan, kaya hinila niya ang kanyang tali. Inilapit ko lang yung patukaan niya at okay na siya. At yan na yung 3 baby stag na bagong tali namin. Binantayan muna ni J. Fern para hindi magligalig. Iniitsahan niya lang ng patuka kapag naghihila na naman ng tali. Mukhang masasanay agad sa tali itong mga baby stag namin. Lagyan lang kaagad ng patuka pag bagong tali para hindi magligalig. Yung mga cockerels naman ang ililipat ko ngayon sa fly pen. Bago ko sila ilipat, nagbihis muna ako dahil basang-basa na ng pawis ang damit ko. Ilalagay ko na ito sa fly pen, mga cockerels. Pero bago ilagay sa fly pen, lalagyan ko ng leg tie.
Nilagyan namin ng leg tie ang mga cockerels dahil baka hindi na namin makilala kapag nilagay na sa fly pen. Hindi na kasi nagkakalayo ang itsura nila tsaka yung mga nakalagay ngayon sa fly pen. Halos magkakasinlaki na kasi sila. 3 lang ang bakanting pinto sa fly pen kaya 3 cockerels lang ang mailalagay ko sa fly pen. Yung isang cockerel ay dyan ko lang muna sa scratch pen ilalagay. Kapag gumanda ang panahon at hindi na masyadong nag-uulan, ililipat na rin namin sa cording area yung ibang baby stag na nandyan sa fly pen. At kapag nabakante na ulit ang fly pen, saka ko ililipat dyan yung isang naiwan sa scratch pen. Kaya nilagyan namin ng leg band ang mga cockerels na yan para malaman namin na sila yung 4 na magkakapatid. Sila kasi yung mga huling papisa last breeding season. Anak sila ng aming Bagsik Line broodcock at ng ARL right nose sweater. Pagkatapos kong maglagay ng leg band ay sinilip ko ulit ang mga bagong taling baby stag. At tuwang-tuwa nga ako at nakita ko yung isang baby stag ay nakahapon na agad. Hindi sila maligalig. Kakatuwa. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!